Welcome to my journey with Yanners! Anyong Yanners! So, medyo mapapansin nyo na iba yung ating setup ngayon. And alam ko na familiar na kayo sa mga ganitong klaseng setup. And ayun nga, nabanggit ko before sa aking last vlog dito sa YouTube na ako ay mag-start na mag-podcast. Yay! So, this is my first podcast dito sa YouTube. And nabanggit ko rin before dun sa aking last vlog na mag-stop na ako mag-vlog or hindi naman actually mag-stop mag-vlog because I still upload vlogs or short vlogs dun sa aking Facebook page, pero dito sa YouTube kasi gusto ko na iba na yung aking gagawin. So I decided to mag-podcast. Actually 2 years ago meron naman ako talagang podcast, but this time dito ako sa YouTube dito sa YouTube ko gusto gawin yung aking podcast. And today is also a very special day for me kasi it's my birthday. Yay! Sa mga nagtatanong ng aking age, I'm 42. Sa loob ng 42 years, healthy pa rin naman tayo. Maraming problema dumating but still nandito pa rin tayo. Sa loob ng 10 taon, ngayon na lang ulit ako mag-birthday dito sa Pinas. Kasi for 10 years, nagsa-celebrate ako ng aking birthday sa Korea. And ito talaga yung pinakaunang-unang birthday ko ulit sa loob ng 10 taon. I hope na maging happy yung aking birthday kahit na medyo may mga problemang dumadating. Those are the things na hindi ko na masyadong na-share sa inyo, sa mga followers ko, because for me that's, private na, family matter. So anyway, dahil ngayon ay aking first podcast ito sa YouTube, dapat masaya lang tayo. And bakit ko nga ba bakit ako nag-decide na mag-podcast na instead of mag-vlogging or mag-vlog? Yung reason kasi, nabanggit ko na yan sa last vlog ko na napakaraming reasons, and habang tumatagal, padagdag yung mga dahilan kung bakit mas gusto ko na mag-podcast kaysa sa mag-vlog. So I'll just make it short na lang para mas maigsi yung ating video today. Unang-una, nung nandun pa ako sa Korea, alam ko na kapag umuwi ako dito sa Pinas na magiging busy ako ng konti, na mas marami na akong gagawin. Alam ko na pag uwi ko dito sa Pinas na hindi na ako ganun masyadong makakalabas, hindi katulad nasa Korea na every weekend lumalabas kami, nagpupunta kami kung saan, nag-overnight kami. And alam ko na noon pa pag uwi ko dito sa Pinas na hindi na magiging ganun, na iba na yung magiging lifestyle ko dito. So I decided na siguro magpo-podcast ako pag uwi ko ng Pinas. I think nabanggit ko na yan doon sa mga previous video ko. And then yung pangalawa, nasabi ko na rin ito doon sa aking latest vlog na para safe na lang for our safety din naman, dahil may mga ibang tao na kahit na pa-joke na sinasabi na saan ka nakatira, alam ko kung saan ka nakatira, para safe na lang, dahil nandito na tayo sa Pinas, wala na tayo sa Korea. Kasi sa Korea, alam ko naman kahit na hanapin nila ako doon, hindi nila ako mahanap. Pero dito, mas madali na kasi, di ba? Kaya para ligtas na lang para sa akin and for Chewan. So I decided na mag-podcast na lang. And ayun nga, siguro ayoko na masyadong pinapakita yung mga ganap ko sa buhay. Kasama ko na yung family ko Nung nandun kasi ako sa Korea, nag-vlog ako. Yung one of the reasons kung bakit ako nag-vlog, dahil gusto ko mapanood ako ng aking family. But this time, hindi na siguro nila ako kailangan panoorin dahil nandito na ako and magkakasama na kami. And siguro mas less na lang yung pag-share ko ng mga ganap ko sa buhay, kasi kahit na nasa social media ako, yung talagang personality ko medyo private pa rin naman kasi. So makikita nyo naman na hindi ko talaga masyadong sinasama sa mga vlogs yung aking family, mga parents ko, mga kapatid ko, puro ako lang ang nakikita ninyo or si Chewan. And pangatlo, pang-apat. Wala naman masyadong ganap dito. Actually, marami naman talagang ganap sa family ko pa lang, kasi ang dami nila, kahit na mag-share ng masyadong, yung lahat bigay na, lahat pinapakita. Ayan, alam ko medyo magiging busy na ako dahil may mga priorities na ako nung simula na umuwi ako dito. Unti-unti, inaano ko na yung mga priorities ko sa buhay. Iniisip ko na or pinaplan ko na kung ano yung mga dapat kong gawin sa buhay namin, para sa future namin. Ayun. So, ngayong birthday ko, dapat masaya lang. Ngayong birthday ko, ano ba yung aking wish? Material things, wala naman na. Pero I think yung health, kasi syempre tumatanda na tayo, hindi na tayo bumabata.
So, lagi ko talagang pinagpipray na sana maging healthy ako, ang buong family. Walang masyadong gulo. Dahil actually, simula nung dumating ako, pagkadating ko pa lang dito, medyo nagkaroon ng konting problema sa paligid-ligid para na nakapagbigay talaga sa akin ng medyo stress. Pero sana wala na masyadong magiging problema. Or kung meron man, sana makayanan ko yung mga problemang darating sa akin or sa amin. And health, yun. Maging healthy lang kasi syempre kung lahat naman tayo ay healthy, makakapagtrabaho pa rin naman tayo. Pero kung medyo yung may nararamdaman ka ng sakit, ang hirap na kasing kumilos sa ganun. So, health. Gusto ko lang talagang maging healthy. Kaya medyo iniiba ko na yung lifestyle ko pagdating sa food. No? Medyo iniingatan ko na rin yung aking health pagdating sa food. Nagiging medyo mapili na ako pagdating sa pagkain. Pero syempre may cheat day pa rin naman ako. Hindi naman mawawala yun, So, yun lang yung aking wish sa aking birthday. Mga material things. Bagong computer. Hindi, wala naman akong wish dyan sa kahit na anong material na bagay. And sana doon sa aking mga followers na simula noon hanggang ngayon, alam ko nandyan pa rin kayo, and I'm so thankful and grateful na simula noon, nag-start ako hanggang ngayon. Alam kong nandyan pa rin talaga kayo, Talagang believe ako talaga sa inyo na hindi talaga kayo nang iwan, na kahit na anong gawin ko, nandyan pa rin kayo nakasupport sa akin. So I'm really grateful na kahit na hindi ako masyadong expressive sa feelings ko, or alam niyo yun, yung hindi ako masyadong nagte-thank you sa inyo, pero sa puso ko, nandito na kayo sa puso at isip ko na alam ko kung sino-sino kayo. Ayan. So, dito sa ating podcast, ano ba yung gagawin natin dito? Magkikwentuhan lang pa tayo. So, medyo ganon. And one of the reasons nga pala, kaya ginawa ko tong podcast, kasi I think this is close to teaching So, alam niyo naman na I teach. Nagsasalita ako, nagkikwento, gumagawa ako ng mga lesson. So, itong podcast parang close to teaching na Halos parehas lang na nagsasalita, ayan, sa camera. And nag-iisip ako ng mga topic, ng mga sasabihin, mga ganyan. So, ito yung siguro yung bagay na for me, kaya kong dalhin or kaya kong gawin na hindi na ako nai-stress. Alam niyo yan, kasi ginagawa ko na siya ng ilang taon. Kaya hindi na siya bago for me. Hindi na ako yung parang gagahol or kung ano yung pwede kong gawin. Yeah, no, this is for me normal na. Kaya ito na rin yung naisip ko na gagawin na mag-podcast, kasi alam ko na ito yung close talaga sa pagtuturo na pwede kong gawin kahit everyday. Kasi araw-araw naman ako nagtuturo, hindi ba? Dito sa ating podcast, magbabasa tayo ng mga stories. Kung nanonood kayo ng aking live, meron ako na parang segment ba ang tawag doon na My Journey. So nagbabasa ako ng mga stories, mga live stories, and gusto kong gawin dito sa aking podcast yung My Journey. So magbabasa tayo ng mga kwento, ng mga totoong kwento ng totoong tao. Kasi yun pa yung isang napansin ko, yung mga tao, lagi silang nagbibigay sa akin or lagi silang nagkikwento ng kanilang mga problems. Lagi silang nanghihingi ng mga advice sa akin na hindi ko alam kung bakit. Kahit na hindi ko naman sila tinatanong, nagkikwento talaga sila ng mga stories. Kahit yung nasa Korea pa ako, yung mga parents ng aking students, nagtatanong sila or kung ano yung pwede kong i-advise sa kanila. Nagkikwento sila ng life stories. Umiiyak sila sa akin. So, hindi ko alam kung ano yung kung bakit ginawa nila akong MMK or Tia Deli. So, nakakatuwa naman na pinagkakatiwalaan nila ako na makinig doon sa mga life story nila. And I figured na siguro itong podcast kahit papaano makaka-help doon sa mga may mga problema or gustong humingi ng mga advice. So, yun ang gagawin natin dito sa podcast. Magbabasa tayo ng mga totoong storya, ng mga totoong buhay. So, kung kayo gusto nyo mag-share ng inyong ng stories, kahit na anong stories yan, nakakatawa, nakakatakot, nakakagalit, nakakatuwa, basta totoong storya na nangyari sa inyo na gusto nyong i-share dito sa aking podcast, you are all welcome. Ilalagay ko yung aking email na pwede kayo mag-email or pwede kayo mag-text sa akin if you want to share your life stories. So, sa ngayon, dahil birthday ko, wala muna tayong babasahing letter, pero hopefully next time na sa second podcast natin, meron na tayong storya na babasahin. And tatawagin natin itong podcast ko na My Journey. Ayun lang ang ating podcast sa ngayon.
So sana lahat kayo ay okay, and always remember that life is a journey.